Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Atugang sa satuyang headlines kanda satuyang mga barata sa lado lokal. Sobra sa 50 nga mga prinsipal naga-atender o naga-partisipar sa ginibong Provincial for Peace Partnership Forum pinag-organisar kan na Provincial Pantawid Pamilya Pilipino Program. 22 na mga individual ada sinasabing suot na tawaning pagkakataon na makapagpartisipar sa organization management governance na itinutulod kan gobyerno. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Naga na nag-utang ni 7 milyones pesos ginamit sa apat na mga klase ni mga proyekto. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Number 5 municipal mo sa wanted person na dakop ka na mga miyembros ka na Philippine National Police. 122 ang nagkadarakop ka na PNP vehicle asin umidabot sa 8.1 milyones pesos na kontrabando na nakumpiskar kada mga autoridad sa bulan kan Enero sa gunang bulan kan Mayo. Sa satuya pa nga mga pamayukan barata sa lado lokal. Duwang utop nook binuksan kan DTI sa Bicol Region. Bagong gibong spillway sa Barangay Kantinangis nagagamit na asin ini naagyanan anuman na klase nin bihikulo. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pighiras ni 8 golden rules anda tamang pagkatamanin kidney kanda sarong tao sa pagiman ni Dr. Maya Silyuna sarong nephrologist gikan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center BH o BRHMZ. Jadi katakudman kan selebrasyon kana National Kidney Month ngunya na bulan kan Hunyo sa pahayag mismo ni Dr. Silyuna. Ipinagpahayag kani na anda numero 1 dapat nagibuhon iyo ang brisk walking o anda magkaskas na paglakaw ni na aabuton sa 150 na minuto sa kada semana. Pandua iyo ang pagkontrol kanda pinagapod na blood sugar sa lawas asin na regular na pagmonitor kanda blood pressure. Dagdag pa ni Dr. Silyuna ang pagkakaigwa kan pinagapod na healthy diet o anda pagmantenera kan tamang timbang ang healthy fluid intake anda pag-iwas sa sigarilyo pag prebentar sa pag-inom nin mga pain reliever sa kabulong asin na pagpapacheck up kanda kidney lalo na kung high blood o igwanin hilang na diabetes. Mientras tantong ipinagpayag ni Dr. Silyuna ang nagkapera sa mga sintomas kan helang na kidney kung sa iyo ang permi ng pag-ihi lalo na sa pagkabanggi
padiit-diit na pag-ihi masubong and paghihi madaling pagkapagal asin pagkakaigwa need paggatok kan bitis katakod kani ipinagpahig ni Dr. Silyuna na mas maraya na magpakonsulta tulos sa doktor pag naobserbaran ang araw kaning mga klase nin sintomas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga buko juice vendors nahadit sa posibleng pagbabakan sa indang dilensya sa maabot na panahon kan tag-uran. Buyet Padere sa detalye. Naghahandal ang nagkakaperang buko juice vendor sa syudad Canaga sa posibleng pagbabakan sa ilang kita sa paabuton na tiguran. Siguro sa sarong paratinda, 5 taon na siya nagtitinda kan buko juice kasi inaasahan na ninda ang pagbabakan kita sa taguran kung kaya kinakaipuan nindang magtindakan ibang produkto. Sinabi kaya ni na dahil man siya pundo sa pagtinda, huli sa siya sarong single mom na igwang 5 aking pigbubuhay kaya nagbibinta naman siya nin payong, doormat, tuwalya asin iba pa. Kung kaito nakakabinta siya ning labi sa 1,000 oral daw, ngunyan sa pag-abot kan tag-uran, posibleng dahil naabutan na sinabit ng kantilad. Kaya sa rosa naisip niyang paagi, iyoan inaan ang pag-order niya ng buko sa merkado para makalikay sa pagkalugi. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, o minabot sa 8.1 milyones pesos na kantidad kan kontrabando ang nakumpiskar sa maabot sa 122 na mga individual na nadakop kan Bicol PNP sa bulan sa naman iyan kan na Mayo. Ini ang pinagkumpirmar gikan sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi sa padagos na paglapigot kan Bicol PNP nalabanan ang problema bunga kan illegal na droga sa riyon o minabot na sa 122 katao ang sa indang matrayumpong nagkadarakop sa bulan sa naman iyan kan na Mayo ngunya na taon ana nadakop iyan na kompwesto kan 12 na mga high value individual HBI, 31 na mga street level individual o ang pinag-aapod na SLI. Dagdag pa kani 76 pang mga individual ana kabali sa mga bagong listahan kan na SLI, mantang 2 naman an sa HBI. Ang Bicol PNP padagos na nagsasagibukan mga lakdang tanganing mapugulan ang lakup kan illegal na droga sa lado kan komunidad sa paagiman kan pinagapod na search warrant, bypass operation, warrant of arrest as iniba pang mga police operation sa kabilugan o minabot sa 1,197,000 o 97,000 464 na gramo kan na illegal na droga kan na Cebuan na kumpiskar na may kantidad 8,142,764.73 pesos apwer kayan 78,440 grams and marijuana ang nakuaman na nagkakantidad 9,412 pesos 80 centavos sa liderato ni Police Brigadier Andrew Dison, the Regional Director kanda Police Regional Office No. 5 and the Bicol PNP magpapadagos-dagos kan sa indang determinasyon na digdi pugulan na asin na untukon na and mga problema mapadapit man sa illegal na droga sa bilog na Bicol Region. Obeto kaniya na digdi and tustusan asin na maglapigot na bako lang ipasunod ang lay kundi mas magdanay ang katrangkiluan asin na karahayan sa parte mismo kan kapalibutan o sa laog kan sarong komunidad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga food delivery service na malaog sa Isla Sison hihigpitan na kan PNP sa laog Canaga o Kaisminda sa detalye.
Pinagpahayag ni City Director Erwin Rebellion na hihigpitan nindaan na mga food delivery na malawga dyan sa Isla Sison sa pagtubod na posibleng magamit kan mga illegal na magamit kan mga nagtutulak nin droga na minalaog sa nasampitan ng lugar kung kaya inisubot an sa indang tututukan lalo na kung an konsyni an bistado na imbuelto sa illegal na droga. Alagad kung inisubot an na iba na bistado man na imbuelto sa illegal na droga, ini an day gayo hihigpitan. Ning huli sa pagtubod ka na City PNP magpuon kana taltaganan ng pulis ang nasampitan ng lugar ang mga food delivery services ang posible subot magamit tanganing mag-deliver kan illegal na droga. Sa loob kang Sagrada Familia sa drugs. Pag may mga individual na malinig ang pangaran, pwede man po mag-proceed. Pero kung nakapangaran po doon sa mga identified na, so red flag po yan. Baka ang delivery, ano na naman, baka droga. So yan lang po. Dahil po lahat talaga dahil po na po. Partiyan ka naging konfirmasyon ni City Director Erwin Rebellion mapadapit sa paghigpit dyan sa Isla Sison sa mga nagati-deliver ni mga pagkakan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, inuranin batikos asin man pagtuyaw kan mga netizen ang Bureau of Fire Protection the BFP matapos na mayo ninda magluwas na tubig sa fire truck kaniya sa pagresponde sa nasusulong trimobile sa Highway 1 sa Basud, Camarines Norte. Kanda nagtalikod na aldaw, big question ka na mga netizen kung na may laman talagang tubig ang fire truck bago ini nagdadalagan sa sarunga lugar ka na insidente nin kasulo. Kantsaw ka na mga netizen na ana inabot kan Bureau of Fire Protection da inulita mayo ining nagibo tangani man na nadigdiya tabangan da ana nagkukuraab ni na kalayo sa parte mismo na nangyari sa lugar kan Basud, Camarines Norte. Pinaglinaw kan Bureau of Fire Protection na may tubig ang fire truck alagad daraka na kalumaan asin na ini buminigay ang switch sa kana pampa kaya day ini nagkaigwanin na pagbugakan na tubig palusot iyan kana Bureau of Fire Protection sa pakikipag-ulay man kay SFO Cura Ronaldo Pano o IC Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection naman sa Basud. Sinabi kadi na luma na kaya daan na fire truck asin kinakaipo na talaga nga ribayan ini. Komento kan mga yaon sa lado kan netizen na kawaran ni na maintenance ang pwedeng kausa ninulita na araman na nasubuot ang na problema kapag ginagamit ang nasambit ng fire truck. Ang sabi pa kan mga netizen, mayo kamong weekly check-up sa mga gamit nindo. Paano kung nagre-responde kamo nin dakulang kasulo sa parte mismo kan sarong residensya toprod na mayo pa nagluluwas nin tubig. Ang totoo, minsan lang subuot magkaigwanin na kasulo alagad digdi dai pa nagigibo kan Bureau of Fire Protection an sa indang maintenance kan sa indang mga fire truck sigun pa sa nasambit na mga netizen. Iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. 8 pamilya biktima ni na pagkaka 8 pamilya na biktima nin magkasurway na kasulo sa laog kan Camarines Sur natawan nanin ayuda kan DSWD. Darrell Banya sa detalye. PBS Basta Bareta, sigurado. Nagresibinin relief assistance gikan sa opisina regional kan DSWD ang 8 pamilyang nasuluan sa mga banwaan kan Sangay, Tigaon, Goa, Tinambak, Baaw asin syudad ni Naga. Lambang pamilya nagresibinin 2 family food packs na may laog nin 6 na kilong bagas, 10 dilata,
mga kape asinman na cereal drink. Siri man nakareceive pa ang mga ini ni non-food items, kabali na ang sleeping kits, family asin hygiene kits, mga gamit sa kusina, asin 10 metrong laminated sakso antrapal. Apwera sa relief assistance, makakareceive man ang mga apektadong pamilya, nintabang pinansyal na kantidad 10,000 pesos sa paagi ini, kan assistance to individuals in crisis situation o an AX program, kan sinambit ng ahensya. Personal na ipighatod ni Disaster Response Management Division Chief Claudio Villarreal Jr. ang mga naunambitan ng tabang sa mga nasuluan na temporaryong naghahanap nin mapapaiplian sa saindang mga paryentes asin sa mga makeshift shelter na saindang pigpatindog. Sa record kan ahensya, maabot sa 67,605 pesos na kantidad nin tabang ana itao sa mga pamilyang naging biktima kan mga nagbungkaras na kasulo digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal. RHU duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur, preparado na para sa paglaog kan tag-uran na mga hilang araw kan dengue higot na pinagbabantayan. Mike Gravito sa detalye. Diyan na palaog na ang panahon ka na tag-uran, nag-aandam na. Kasi nagpiprepara na ang Rural Health Unit kan Badua Adit Pasakaw, Camarines Sur sa pagi ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas Basado. Sa arid sa doktor kan Badoan kan Pasakaw nagpuna sinda kana pag-urulay kan mga RH staff ayan tangani ng Andaman ana paglaog kan tag-uran. Unya na bula na Hunyo kung sain dengue awareness month taro sabot sa mga babantayan kang RH sa Badoan kan Pasakaw, Camarines Sur iyo ana pagbungkaras kan helang na dengue ana panahon kan tag-uran iyo man ang pagpuon kana pagdakol kan mga namukon kay ngunyang pasana nagko-conceptualize na ni na programa asin na proyekto basado man sa implementation kang Department of Health National ang RHU sa Banoan kan Pasakaw, Camarines Sur tanganing maging mahiwas lalo pa ang karaman kan mga Pasakenyo sa paglikay sa helang na dengue asin kung ano ang mga dapat nilang gibuhon in kaso nagkakaigwa o tinatamaan kan helang na dengue. Para sa serbisyo publiko sa mga Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal, sa selebrasyon kan birthday o kumpleanyo kasudma ni Congressman El Villafuerte kan Camarines Sur sa Rukman sa nagpaabot nin greetings asin nagpasalamat iyo ang natabangan ni Congressman El Rey na maging scholar kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ini iyo si Mark Mendoza sa istorya ni Mark Mendoza na bago subuot sa iya una bago subuot an sa iyang buhay uli kan oportunidad na itinao sa iya kan pamilya Villafuerte orog na kan siya an makalaog o mapabilang sa marching band asin na maging iskalar kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Iyan sa tabang man ni Congressman El Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Nakatapos siya sa pag-eskwela sa college, nagkaigwanin masteral degree asin ngunyan nagkaklase na nin abogasiya. Sigun kay Mark Mendoza, sarong dakulang inspirasyon si Congressman El Rey sa mga nangangarap na makatapos nin pag-eskwela asin mabago an sa indang mga futuro o buhay. Uya si Mark Mendoza sa iyang greetings asin mga istorya. Actually, first of all, I would like to greet our very mabait at talagang natulungin hindi lang sa buong probinsya ng Camarines Sur maging sa nasasakupan niyang mga distrito, no? So, happy birthday kay Congressman El Rey Villafuerte. At syempre, alam mo yung pagpasok ko as a scholar sa
province of Camarines Sur, doon na nagsimula yung aking doon na nagsimula yung aking journey when it comes of academics. Kasi nakapasok ako sa marching band, and then habang nasa marching band ako is scholar pa ako ng Kapitolyo Provincial. So sa tulong ng ating mabait na congressman and then ng ating gobernador na si Governor Luigi Villapuerte, nakapagtapos tayo ng pag-aaral sa kolehiyo. So dahil po yan sa Villapuerte, lalong-lalo na kay El Rey Villapuerte, no? So nakapagtapos tayo ng college, and then until na matapos naman tayo sa master's degree, and then ngayon, so nagka-college of law tayo. So isang inspirasyon si Congressman El Rey Villapuerte para sa mga taong nangangarap na maging nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral at maging, alam mo yon, matahak nila yung landas na gusto talaga nilang maabot the end of the day. Si Mark Mendoza sa entrevista kada programa ni Reza Rakitira. Sa iba pang impormasyon, sigun kay Mark Mendoza, napakaraya asin napagyanan sa iyang buhay asin napagklase poon ka na mabisto niya ang pamilya Villapuerte. Dakulang faktor sigun kay Mendoza kana makalaog siya nin iskalar sa laog mismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Sobra-sobra ang sa iyang benepisyo sa sobrang tabang ni Congressman El Rey Villapuerte. Bako lang para sa iya kundi sa gabus na mga iskalar hulitan nakatapos ang mga ini sa saindang mga pagklase sa tabang ni Congressman El Rey Villapuerte. Uya pa si Mark Mendoza. Actually, self-studies ako before during my our college life. So self-support ako, and then andyan napagaan yung buhay ko, and then yung pag-aaral ko simula nung nakilala ko ang mga Villapuerte. Alam mo, malaking factor yung yung nakapasok ako sa Capitol as a scholar. So yung benefits natin, talagang sobrang tulong ng ating mahal na congressman na si El Rey Villapuerte, no? At hindi lang para sa akin, sa lahat din ng mga natulungan ng mga Villapuerte, ng mga scholar. So I think na sobra ang pasasalamat din nila dahil alam mo yon na nakapagtapos sila dahil sa tulong ng ating mahal na congressman na si Congressman El Rey Villapuerte. Kasi dati talaga wala, as in walang down na down tayo dyan. Then yung nakapasok ako sa scholar, yun na nga. Si Mark Mendoza, sabi pa ni Mark Mendoza, nabako lang iskalar na tinataukan mga Villapuerte, kabali dyan, iyo ang medical assistance proyekto sa tupad Pharma Programa kung sa ini piglansar ka nakalisa na simana ana Leydara na nagkakaigwanin na launching ceremony sa laog mismo kan Kapitolyo Provincial. Grabe ang improvement mo niyan kan probinsya ng Camarines Sur sa pagtatarabangan kan pamilya Villapuerte, sabi pa man ni Mark Mendoza. Gusto kan mga Villapuerte na ana mga proyekto, ana mga banwaan pantay-pantay ang pagkauning tabang sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Uya pa si Mark Mendoza. And then alam mo, hindi lang scholarship yung kanilang binibigay sa province of Camarines. Maging yung mga medical assistance, yung mga medical assistant, mga proyekto nila sa tupad program, at yun ngayon wind farm program. Nako, yung kalolaunch lang, yung LiDAR launching ceremony nung last. So talagang sobra ang improve ng province of Camarines Sur sa pagtutulungan ng family Villapuerte at yung mga nila, yung kanilang mga alam mo yun, yung kanilang mga proyekto na ngayon na talagang gusto nila lahat ng mga municipality pantay-pantay yung kanilang naibibigay na tulong. Hindi ikaw, hindi lang Galabanga, kunwari, lahat ng mga probinsya dito sa buong province of Camarines Sur, mga municipality, pantay-pantay yung ibinibigay na tulong nila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Congressman El Rey Villapuerte.
Nangapudan man si Mark Mendoza sa mga jóvenes na daimawa ranin na paglaom o pag-asa ulit tayaon ang tabang kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin Congressman Mix Villafuerte na handa na magtabang sa mga jóvenes sa laog mismo kan Camarines Sur. Uya pa si Mark Mendoza. Para sa ating mga kabataan, huwag silang mawawalan ng pag-asa dahil andyan ang province ng Camarines Sur na handang tumulong, na andyan si Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte para tumulong sa ating mga sambayan ng Pilipino at maging sa ating mga kabataan dito sa ating probinsya ng Camarines Sur. Yes, tama ka dyan. Witness ako dyan. Yes, kaya DJ Riza Raquitera, ito na lang yung aking word. So, maraming salamat kay Elre Villafuerte at binabati kita ng happy birthday. More birthday to come, more blessing to come, and good health, and especially marami ka pang matulungan ng mga kababayan natin dito sa buong Bicol region at marami ka pang matulungan ng mga taong naghihirap sa buhay. At marami ka pang mabigyan ng mga scholarship sa mga tao at mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Si Mark Mendoza, saro sa natabangan ni Congressman Elre Villafuerte, asin Governor Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte na maging iskalar asin mapakaray an sa iyang buhay ngunyang. Iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga bareta sa lado lokal, dakulang orgulyo kan Barangay Kapitan kan Balatas, Naga City. And bill ni Congressman Elre Villafuerte duman sa laog kan Kongreso na minatao ni nadalan nagibun tulong taon ang termino kan paninerbihan kan mga barangay official asin man iski official sa rason na si mga constituentes kan barangay na gustong magranisa sa iya para maghagad nin tabang ini makakarani pa man giraray sa iya. Alagad may hinanakit sana ang kapitan sa iyang mga kakontraryo sa dalagan kan politika. Uli kan piga pa para balangibog subuot kan iba sa inda na daisubuot nakapag-adal ang kapitan pinag-apudan kana nasambit ng kapitan na ang pakiulay kanisa sa iyang mga kalaban sa lado kan politika. Daiman da subuot sabihon na grade 1 o grade 2 lang ang sa iyang inabot. Orgulyo pa si kapitan na siya nakatapos nin 3rd year high school sa iyang pagklase. Uya si Barangay Captain Ferdinand Dilita kan Balatas, Naga City. Iyon, oo. Ay, kung para sa samuyas, pero sa sakulang ang apotong ansadiri ko. Siguro para sa ko, dakulang orgulyo ko pa nita. Si mga taong dapat magranipas ako, marakakaranipas ako. Kung last term na ko, siguro magigirumduman yung daang tabang ko. Tabang kong ini na sabi nga ani kayang maski ang sinasabi maninda na, dahil kayo talaga ko nakaada. Pero dahil man ko tapag sabiyo na, grade 1 lang, grade 2. Third year high school man ko. Iyo man lang ang pangapulog lang ang po. Para sa ko, kung sakaling mag-extend kami, pabor po ni sa ko, ang ino, mas tatawang kong atensyon ining barangay ko na magkaiguang extension sa kamapakaray ko. Si Kapitan Ferdinand Dilita kan Balatas, Naga City. Plano ni Barangay Captain Ferdinand Dilita kan Balatas, Naga City na bugtakan ninda landmark ana sa indang barangay. Iyan tanganing madali ining nagigirumduman o nabibisto kan mga taganaga asin man kan mga mabisita asin mapasyar sa laog kan na barangay kan na Balatas. Sigun kay Barangay Kapitan Dilita, ang lugar dyan sa Riverside kan na Balatas nakatalaan na gibuhan nin Boulevard na may manlain-lain nin klase nin ilaw igwanin arko na yaon si Nuestra Señora de Peña, Francia. Uya si Kapitan Ferdinand Dilita kan Balatas, Naga City. Saka ini yung sa may Riverside, gigibo niyang Garo Boulevard na may mga ilaw. Tapos
Iguang Arco, yaon si amang News na Senyora di Peña Francis. Tapos na maitaukan na mga paratukdo sa Camarines Sur National High School ada mga card umarka kan mga estudyante kan kamhay asin na kapag validate naman sinda sa mga malaog sa grade 8 asin grade 9 seringman grade 10 pati naman junior asin senior high school o grade 11 asin grade 12. Kaya ang mangyayari sa buot sa enrollment sa Camarines Sur National High School, duman na sa nasinda mapokus sa mga malaog sa grade 7 asin grade 11 asin sa mga malaog na mga transferee. Oya na parte kan mga pahayag na yan ni Selpicio Alperez, principal kan Camarines Sur National High School. Actually po, kami nga kasi may directive baga sa mga na from June 1 to June 30, mayong teacher na i-involve sa anuman activities ng school. So actually, pinag-anticipate mi na yan. Kaya kung nadang garonin do, Sabado, nag-distribution na kami ng card. And nag-validation na kami duman sa mga grade 7, na mga grade 8, na mga grade 9, na mga grade 10, and mga grade 12. Kaya ang mangyayaring enrollment para na sa mga incoming grade 7, incoming grade 11, and si mga transferee. Yun lang yan ang samuyang dai na. Tapos na kami kayo. Unless otherwise, dai nagkuha kang card kang Sabado. Ayan, talaga dahil sila nasa listahan. Clear yan samuya bago nagtarapusan o bago kami nag-distribution kang card. Kasi sabi mo, pag dahil may distribute kang Sabado, sa agam kapit sa uno na, may unang teacher deal. So, sabi ko, prior yan, mag-validation na kita, mag-enroll ay mag-distribute na kita ng card, pangarig, di kita hagop kayo ng June 1 to 30. Kasi mabaralikan po yan, July na. Kaya yun na lang yan. Sa incoming grade 7, grade 11, transferee, July po kita maurulay. Pahayag yan ni Dr. Selpicio Alperez, ang principal kan Camarines Sur National High School. Basado sa DepEd Order number 3, sinasabi na ang gabos na mga teachers o mga paratukdo dapat yaon sa bakasyon sapit sa uno kan bulan kan Hunyo asin Hunyo 30. Kaya gabos na mga teachers yaon sa pagbabakasyon ada bilog na bulan kan Hunyo mayo sindang trabaho. Kinumpirmar ni Dr. Alperez kan Camarines Sur National High School na nagkapera ng mga teachers na nagpapirma na sa iya kan sa indang travel order na kung sain ang mga ini mabakasyon duman sa abroad huli tamayo manin laog ang mga ini sa bilog na bulan kan Hunyo. Uya si Dr. Selpicio Alperez ang principal kan Camarines Sur National High School. Tama po. Kasi may DepEd Order number 3 kita na nagsasabi na ang teacher dapat nasa bakasyon from June 1 to June 30. Kaya nga ni, nagkakapira magas nagpapirma rin sa tuya, gaganing permiso na during this period, ma-abroad man sila. Sabi ko, saan na sir? Artibayan kan mga pahayag ni Dr. Selpicio Alperez and principal kan Camarines Sur National High School. Pangatukan niya ng katiripunan kan mga barata sa pangaran kan mga nakaibanan niyato sa pagpaabot ng mga barata yaon dyan sa Engineering Department, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junal Cuba, mabalos kan sa po pagkatabay. Salamat po, mapasa tuya kulugod, ang biyaya asin bendisyon kan bala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.